Good morning po sa inyong lahat. This is Chari Flores po. At itutuloy po natin yung part 2 ng house tour dito sa Amaresa, Marilao. Regarding sa location po, si Amaresa, Marilao po ay 15 to 20 minutes drive from Marilao exit going to Amaresa, Marilao po. And then from Marilao exit going to Balintawak po ay 15 minutes drive naman. Tapos ito naman yung pinaka-map ng ating phase 3. So meron pong mga color-coded dyan kung anong bahay po yung naka-assign for certain location. Tapos ito namang may mga color-coded po na to. Ito po yung unang batch na binuksan, no? So lahat ng mga kulay orange po ay sold units. Tapos yung blue, yung remaining units. Yan. So ito po yung ating pinaka mapa for Amaresa, Marilao, no? So bali meron po tayong phase 1, phase 2. Ito po yung phase 1 natin. Yan, yung area na yan. Tapos yung phase 2 naman natin ay ito po. Tapos ang phase 3 po natin ay yung sa area po na ito. Ayan. So, very limited lang po yung inventory natin for phase 3, no? Kaya if ever na interesado po kayo, ay mag-message po kayo para mabigyan po kayo ng details regarding sa project po na to. So, maganda rin yung location ng phase 3 gawa ng meron siyang access sa malaking amenity area or central amenity. Tapos, meron din po siyang parks sa area na yan. So, landscape park po ito, no? Tapos, if ever naman naghahanap kayo ng mga ready for occupancy or mga near RFO na units, meron tayong mga available. Yung lahat ng mga naka-blue po na to, ayan, ay near RFO or ready for occupancy units na po yan. So, lahat naman ng mga naka-red ay mga sold units na po yan. Tapos yung mga hindi naka-red po or walang highlight po, especially yung mga areas po na to, ay office, tapos model house area po yan. Tapos dito ay hindi pa lang po siya na-update, no? Pero may mga sold units na po tayo dito na inopen. Hindi lang na-update ito, no, ng marketing natin gawa ng na-busy dahil sa launching po. So, yan. Yung phase 3 natin, take advantage po kasi napakalapit niya sa amenity area. And highly elevated po yung area na to compare po sa dalawang phases po natin. And then pansin nyo mula dito sa Villarico Road po, andyan yung pinaka signage natin ng Amaresa, Marilao. And then mga less than 50 meters po siya ay nandun na po yung pinaka gate and guard house po natin. So along dito sa sa yung kulay orange po na yan po ang commercial area natin, which is bubuksan din. Ito po yung ating lowest package na house and lot dito sa Amaresa, Marilao. Lahat ng bahay po natin ay single po dito. Si Kayla Prime po ay 3 bedrooms na merong kwarto sa baba, tapos 2 kwarto sa taas, 2 toilet, tapos merong covered na parking and spacious na balcony. Tapos may provision din po for service area and garden area po. Si Kayla Prime po, ito po ay may floor area na 94 square meters, tapos may minimum lot area na 89 square meters. So itong nakikita nyo po, model house natin ngayon ay naka-base po ito sa 89 square meters na lot area.
So, ang 89 square meters na lot area po ay magsisimula po dito sa pinaka firewall na to, no? So, yung firewall na yan, yung property boundary, yan po yung guide dito sa gilid. So, hanggang dito naman po yung pinaka property boundary, no? So, kapag magpapagate ka, yan yung susundan mo hanggang dito, tapos papunta doon sa side naman na yun. So, dito po yung boundary naman sa kabila. If base sa 89 square meters po. So, dito naman po siya. So, yung pinakagilid po nito, yung pinaka-boundary. So, kumbaga hanggang dito po, yung boundary. So, kung lalagyan mo ng fence ito dito, so, yan yung magiging guide mo. Hanggang doon, paikot. Tapos sa likod ng property. So, sabi ko kanina, 94 square meters yung pinaka floor area niya. So, included na po doon sa 94 square meters yung 15 square meters na balcony po natin. So, ito naman po tayo sa gilid. So, sa gilid po, mayroon pa po tayong mga 2 meters dito sa side. Ayan. So, ganito po yung setup na ginawa. Tapos nilagyan po ng halaman dito na which serve as parang boundary sa kabilang property naman po. So dito sa likod ay mga 3 meters naman po ito. Ayan. So dito sa ating parking, yung covered parking po natin, makikita nyo naman na malawak po siya. So, kasya po dito yung sedan and SUV na sasakyan and even pick-up na sasakyan. Then, mataas naman yung ating floor to ceiling height po. Kaya, kahit na mataas yung sasakyan nyo, ay kasyang-kasya po dito kahit po na artista van po. So, sa loob naman po tayo. By the way, dito po sa labas po, meron po tayong mga outlets, no? So, check natin dito sa likod. Sa likod naman, may mga abang na para sa tubo kung gusto niyo maglagay dito ng faucet, no? Tapos sa area naman na to, merong mga abang na saksakan, no? Ayan, saksakan. Then, meron din po dito sa side na yun, saksakan. Then, dito rin po, meron din po siyang abang na para sa, I think dito naman ay para sa cable, no? So, dyan idaraan po. Ayan, makikita nyo po yung sa likod na part. Hindi pala siya sagad na sagad, no? Hindi siya sagad na sagad sa gilid ng foundation ng balcony. So, mayroon pa siyang, I think, half meter po sa side bago yung pinaka next na property po, ano? Ayan, kita nyo naman. Ayan, so meron pa siyang space. Hindi po siya dikit na dikit bago yung next na property po. So, punta naman po tayo sa loob. Ito naman po yung pinaka-living area ng Kayla Prime. Tapos high ceiling po yung living area dito. Ayan, kita nyo po, napakaganda ng high ceiling nito. Tapos itong Kayla Prime po, meron po siyang
Kumbaga 3 bedrooms po siya. Yung isang bedroom po ay nandito sa baba. Tapos yung dalawang bedroom po ay nandun naman po sa taas. So ito po yung first bedroom niya. Ayan. So kung may kasama kayong matanda sa bahay ay maganda po yung unit na to kasi di nyo kailangan bumili ng napakamahal na bahay para magkaroon ng room sa baba, no? So at least ito yung pinakamababa naming unit dito sa Amaresa Marilao, no? So meron ng kwarto sa baba. So ang finish naman po ng flooring natin sa bedrooms ay naka-vinyl flooring po. So hindi po siya tiles, no, vinyl po. Pero sa living area po, ganito po yung ating finish, no, living area at saka sa dining at saka sa kitchen area. Ganyan na ganyan po mismo ang tiles na gamit po natin. Tapos ito naman po yung ating kitchen area. So sa kitchen naman, ang kasama lang dito is this one, no? So yan lang yung pinakakasama niya. Tapos naka-tiles na rin po yung kanyang tawag dito, counter. Pero yung mga cabinets na kitchen, hindi po yan, yung nasa taas na part, no, hindi po yan kasama. Ito included, pero hindi siya parang ganito po yung finish sa loob. So wala siyang wala siyang division once na i-turn over. So kayo na po yung magpapalagay ng mga separation yan once na ma-turn over po. Tapos usual, yung ibang clients po namin, ito ay ina-as-is nila na dito yung pinakahugasan, tapos storage ng mga grocery, and then yung pinakalutuan naman ay pwedeng ilagay po dito sa likod na part or kahilera lang po actually ito ng ating kitchen. Tapos papabubungan na lang para meron pa ring ilaw or natural light na napasok po dito sa likod na part ng gagawin yung future na kitchen. But of course, once na i-turn over yung unit sa inyo ay ano lang po ito, open space lang po talaga ito, no? So, ang kanyang boundary ay hanggang dito po sa may wall na to, no? So, ito po yung firewall sa likod. So, yan po yung magiging guide kung kung ipapasarado mo po itong likod na part hanggang dun. Kung magpapagit po kayo hanggang dun sa side at saka sa front po. And then, ito naman yung ating common toilet and bath. So kung napanood niyo po yung aking mga video sa Centrina Alaminos po, ay same na same yung tiles na gamit, no, dito sa CR. Yan. Ito lang sa portion lang na to ay sa kasi sa Centrina Alaminos medyo parang hindi siya ganito kapag mag-steps ka hindi ganyan kalalim yung steps mo. Dito medyo malalim yung kanyang steps, no? Or baka dahil sa orientation lang ng lupa dito, kaya ganun yung kalalim yung steps na para sa model house na to, no? So, sa gilid ng bedroom po, meron pa tayong space provision. Ang ginawa dito ay ganitong setup, mga display or pwedeng mga awards, ilagay dyan, certificates, or pwede rin naman pong computer area kasi meron naman po siyang saksakan, no? So, depende po yun sa needs nyo. Pwede rin naman pong storage area kasi yung sa ilalim ng hagdanan po ay, for example, this one, hindi pa talaga magagamit, no? So, at least ma-maximize nyo yung space. Pero suggestion lang yun. Depende pa rin naman yun sa needs nyo. So, ito yung ating hagdanan, no? Ito yung ating hagdanan, no? Paakyat. So, ang hagdanan po na to, same with Centrina Alaminos, Centrina Calamba, and other projects po,
ay nakabuhos po ito or semento po ito, no? Tapos pinatungan ng makapal na wood planks or solid wood po. Tapos ito po ay tubular na bakal naman po siya. So let's go po sa taas. So pansin nyo, pag nag-akit kayo ng gamit or pag naglakad kayo paakyat ay hindi po siya masikip tingnan, no? So hindi rin kayo mahihirapan na mag-akyat ng gamit dito. And dito naman po tayo sa second floor. Sa second floor naman po, yung flooring ng tiles, yung flooring natin ay vinyl din po, same with the bedrooms po dito sa taas, no? So, ibig sabihin yung mga naka-tiles natin na flooring ay doon po sa ground floor po. So, ito yung ating first bedroom. Ayan, kulay pink. Tapos, ito naman yung ating second bedroom. Dito naman sa ating bedroom po, yung mas malaking bedroom, ay meron din po siyang sariling malaking bintana, no? And then, lahat din, same with Sintrina Alaminos po, yung may mga abang na rin po tayo na butas para sa window type na aircon unit. Tapos, yung CR po natin ay dalawa po yung access. Merong access dun sa labas ng bedroom. Accessible din po siya sa master's bedroom kasi ito po yung magiging master's bedroom ninyo. And then, ito naman yung ating common toilet and bath. So, ito yung isang access na door dito sa labas, no? Ayan. So, yung ginagawa ng ibang clients po namin ay pwede pong i-request na ipasarado yung either sa dalawang pinto po na to, pero subject for approval pa rin naman. Yung iba naman, pwede namang after na ma-turnover, tsaka po isasarado. So, yan po yung finish ng CR. So, same with Sintrina Alaminos po rin yung mga gamit na mga tiles, no? And even this one, ganyan na ganyan. So, ang kasama po sa turnover ay, yan, may shower, meron na ring shower, telephone shower, tapos ganyan na ganyan na yung tiles. Ang hindi lang kasama is ito, yung mga accessories dito sa toilet. And this one, hindi rin kasama. Tsaka to, pati yung salamin hindi kasama. Pero this one ay kasama, pati yung toilet. Kasama po yan. So, ganyan na rin yung tiles na gamit natin sa CR. So, same lang yung CR dito sa CR sa baba po. So, yung ating lights naman ay bulb lang po siya. Ito ay in-upgrade lang yung receptacle. Ginawa po siyang LED. Tapos, if ever naman, palagyan ng shower heater in the future, so meron namang abang tayong nasaksakan dyan, no? So, yung salamin ay hindi rin po siya kasama, no? Once na i-turn over. And then, ito yung high ceiling na portion, no? Na connecting dun sa pinaka ground floor po. So, yan yung living area natin sa ground floor. So, yan yung door. Pagkapasok mo, yung living area, tapos naka high ceiling. So, napakaganda, napaka-elegant tingnan. So, dito naman sa balcony. So, ito po yung ating balcony. So, ang balcony po na to, same with Calamba project po, ay nasa 15 square meters po ang laki, no? So, tingnan nyo naman gaano kalaki ito. Sa 15 square meters po na to, pwede nyo po itong i-upgrade or i-extend, gawin yung bedroom yung or office area yung 10 square meters, tapos yung 5 square meters po ay is nyo po na balcony na lang talaga. Yan, kasi sayang naman yung space, no? Pero actually, maganda rin yung may ganitong balcony, no, na hindi nyo siya
na hindi nyo siya gagawing additional bedroom or office. Kasi maganda dito magkape sa umaga or sa gabi, magmo-moment kayo. Kumbaga tapos ang gagawin nyo na lang dito ay papabubungan nyo yung portion sa taas, no? Para umulan man at umaraw ay okay lang. So, maganda yung part na to. For example, for this part, no? Kasi hindi siya saradong-sarado. Kung pansin nyo kasi sa Lipa project natin at saka sa Calamba project ay saradong-sarado po yung part ng gilid na yan. Sa Lipa po ay hanggang ganito lang yung taas ng ng semento. Pero sa Calamba medyo mataas po na part, hanggang dito pa po na part. So talagang nasasarado. Unlike for this one sa Amaresa Marilao na kapag mahangin ay kumbaga hindi nabablock yung hangin. Kaya maliwalas tingnan yung bahay. So marami na rin pong nakatira dito, tapos yung iba naman ay for turnover na, yung iba naman ay for construction pa lang at saka ginagawa pa lang din yung iba po. So bali regarding naman sa payment term, ang payment term po natin dito ay naka 10% down payment payable in 24 months, 0 interest po. Tapos yung 90% balance ay payable through bank. So yung portion po na to, ito yung sa gilid na dinaanan natin kanina. So pwede nyo po pala actually i-extend yung portion na to. So papalagyan nyo na lang dito ng access going to your future expansion dito sa side na to. Kasi sayang naman. Pero depende pa rin yun sa inyo. So kumbaga kung ano yung sinasabi ko sa inyo ay idea lang po yun. Para in the future ay alam nyo na po yung gagawin nyo. Same with the suggested na expansion ko kanina, kung gagawing office dito or additional bedroom, tapos papabubungan. Lahat po na yun na sinabi ko sa inyo ay after turnover na po. So regarding sa price po ng bahay na to, ay ilalagay ko na lang po mismo dito sa ating video, para ma-double check nyo if okay sa inyo or kung kaya po ng budget nyo. Then if you have question regarding sa project po na to, ay mag-message lamang po kayo sa aking Viber, WhatsApp, tsaka Telegram na number na 0975-576-0927 po. Again, this is Charimar Flores po, ang inyong licensed broker. So punta naman po tayo doon sa ibang house model natin para masilip nyo po kung ano yung difference ng house model dito sa Amaresa Marilao versus sa house model ng area or house model ng Calamba and Lipa project. Ang next na house na i-feature naman po natin ay si Aria Prime po. Bali, ito po yung second house next to Kayla Prime po. Bali, mas malaki po ang Aria Prime kasi ang Aria Prime po ay 99 square meters ang gross floor area. Si Kayla naman po ay 94 square meters ang gross floor area. Medyo makalat lang po sa labas ng Aria Prime gawa ng nagpalit po tayo ng interior. So, ito po si Aria Prime. Ay 3 bedrooms po siya na merong family area sa baba. Yung family area po sa baba pwedeng gawing additional bedroom or pero originally po ay po siya, extension po siya ng living area dito sa ground floor. Kaya pero depende po sa inyo kung ano yung gagawin niyo, So ito po ang pinaka floor area po natin ng ng area ay 99 square meters.
Tapos ang minimum lot area naman po ay 89 square meters. Pero sa ating phase 3 po, naging 96 square meters na po yung ating standard na lot area. So mas pinalaki po yung lote nito. So ang area na bahay po ay single attached po. So same na single attached po yung area at saka si Kayla Prime po. Ibig sabihin ng single attached po, naka-firewall po yung isang side, no? Sa isang gilid po, naka-firewall po. So yung dalawang house model kasi natin na si Amara Expanded at saka si Alexandria po ay nasa gitna po yung bahay. Nasa gitna po ng lote yung bahay po. Kaya may extra lot sa left and right na gilid po. So for 89 square meters na lot area po, mula po sa firewall na yan, sagad po hanggang dito. Tapos kapag magpapagate ka, ito yung susundan mo hanggang doon sa may muhon naman po doon sa kabilang side. So kapag 89 square meters, hanggang dito po yung kanyang property boundary. Ayan, hanggang dito po sa may muhon po na to. Ibig sabihin, hindi naman po agad-agad na didikit po sa mismong garahe na to, no? So meron pa siyang space na 1.5 ruler po. So at least po hindi agad dikit dito sa kabilang property, no? So hanggang dito yung pagpapalagay mo ng gate, tapos pwede mo ring i-wall ito papunta dun sa pinakalikod na part ng bahay. So meron lang inaayos or mga gamit po kasi dito sa actually gamit ito ng area before na pinalitan po. So bagong interior po kasi yung ating house model, no? Kaya ito po binibenta po nila yung mga gamit po dito. Ayan. So kaya pasensya na po kung medyo makalat po dito sa garahe natin. So regarding sa size naman ng garahe, halos same lang naman po sila ng ng Kayla Prime po natin. Same lang po talaga siya. Kaya insert ko na lang yung medyo clean na video for sa garahe po para emphasize nyo po ng maayos. Same with area, no? Ito actually ay balcony ng Kayla Prime. So same lang naman sila ng ng size ng garahe. So papakita ko lang sa inyo kung ano yung pinaka finish ng garahe, no. Tapos same sila ng pintuan, diyan lang din po yung pinaka access. So ayan. So ganito rin yung turnover, no. Naka cement finish po once na ito turnover. So balik tayo dito sa area prime po. So doon naman po tayo sa likod na part. Halos same lang din po sila ng same lang kasi yung lote ng area and Kayla po. Yan, same lang din ng size dito ng lote sa side at saka sa likod na part, same lang din po sila. So ito yung pwedeng yung gawing dirty kitchen or di kaya pwedeng extension ng kitchen sa likod na part ng bahay po. So tara po sa loob. So kinaibahan nitong area prime po, lahat ng kwarto po ay nasa second floor. Wala pong kwarto dito sa first floor. So ito po yung ating living area. Pagkapasok ng main door, living area na agad siya. Same siya ng Kayla Prime. Kaya lang, ang kinaibahan ng Kayla Prime, sa taas ng living area ay meron pa siyang high ceiling, di ba? So dito sa area prime po ay close po yung portion na to. Kasi ang nasa taas ay bedroom po. So sa Kayla Prime, 2 lang yung kwarto. Dito po sa area prime, 3 na yung naging kwarto. Pero sa baba, wala na pong kwarto dito sa area. So yan yung kanyang living area, no.
Tapos ang living area po na to ay in-extend po siya kasi medyo hindi siya ganong kalakihan, no? Kaya ang ginawa dito, instead na dito po yung TV, ay nilagay po dito sa area na to. Etong area na to, kung pansin nyo, if babalikan nyo yung sa Kayla Prime, so ang area na to ay bedroom po actually. Pero dito po, extension po siya ng living area. Kaya ang TV po ay nandito po sa area na to. Ayan. Tapos may malaking bintana tayo dyan, no? And then yung ating dining naman ay nandito na area po. So, 4 seater na dining table po. Para din po, hindi masyadong masikip sa loob ng bahay. Then, meron siyang chandelier. Then, meron pa siyang wall paints na may ganyang design. So, talagang napakaganda din tingnan. Tapos, yung ating kitchen naman ay same lang sila ng size ng kitchen ng Aria Prime, no? Ng Kayla Prime, sorry. So, again, yung pinaka-turnover po ay same as this. Tapos, yung counter niya ay naka-tiles po. Yung sa taas po na kitchen cabinets ay hindi po siya kasama, no? Tapos, naka-single sink po siya. Same with Kayla Prime. Sa Amara kasi at saka Alexandria ay naka-double sink po tayo. And same with Kayla Prime, yung ating cabinets po ay wala rin po dyan sa, walang separation kumbaga. Pero naka-tiles na. Sa ating kitchen pala, ito po yung pinaka-service area, no? Sa likod na part ng bahay. So, itong portion po na to ay pwede nyo gawing service area, sampayan, labahan. Or pwede rin naman pong yung pinakalutuan nyo ay dito po. Para if ever na nagluto kayo, hindi maamoy sa loob ng bahay. So, ito po, magiging silbi po nito ay parang magiging storage area. Ang talagang hugasan lang. Pinakalutuan ay dito po sa area na to. So, tapos if ever na nagpa-extension kayo dito, isasagad nyo. Pwede rin naman kayong maglagay ng sliding door or maglagay ng bintana dito sa portion na to na naka-facing po doon. Tapos, i-open nyo lang yung sliding door para kapag nagluto po kayo ay lalabas, may lalabasan po. So, pwede rin naman kayong pwede rin nyo naman palagyan ng exhaust para kahit hindi nyo na i-extend, no? Then, yung ating common toilet and bath naman po dito sa ground floor ay ito po. So, same lang din po sila ng finishing ng tiles sa accent wall sa may shower area and then yung sa magkabilang side and as well as yung flooring na tiles na gamit. No? So, same na same with Kayla Prime. Alright. So, dito actually pwede nyo gawing kwarto, no? So, depende yun kung ilan po kayo sa family. Pero kung 3 to 4 lang naman kayo sa family, up to 5 na persons po kayo sa family, ay pwede na po yung ganitong setup. Pero kung more than 5 po kayo, pwede mo nyo po itong gawing additional bedroom. So, ito naman po ay ginawa ng upuan sa area na to, no? Tambayan. So, especially kung may bisita po kayo, pwede po dito silang magtambay. Yan. Pero actually, yung area po na to, pwedeng computer area. Pwede rin naman po siyang storage area. Depende po yun sa needs nyo. So, sa actual turnover, ganito po yung tiles na gamit natin, no? Same with Kayla Prime. Yung ating wall ay hindi po ganito. Ang pinaka-basis po ng wall natin ay yung wall ng Amara Expanded and Alexandria po. Ito kasi parang gray, naging gray po yung kulay ng wall niya. So, same with Kayla and other house models po. Yung ating hagdanan po ay nakabuhos po yan mula ground floor up to second floor. Tapos, pinutungan na makapal na wood planks. And then, naka-tubular na bakal po. So, tara po sa taas. So, yung portion na to, pag-aakyat, ay naka-high ceiling pa po yan, ano. Tapos, may bintana na 2. So, pwede pa kayong maglagay ng chandelier dyan. So, dito naman po tayo sa
second floor area. So, ang ating finish ng flooring dito sa second floor ay naka-ano lang po siya, no? Naka-vinyl flooring lang po. Pero if ever na gusto nyo pong papalitan, gusto nyo pong i-tiles, pwede rin naman yan. Pero kayo po yung bibili ng tiles na ikakabit tapos i-deliver po yun. Pero bago po kayo bumili nun, kailangan mo po muna nating magsulat ng letter na ipapa-approve po natin yun. Pero formality lang naman nun, approve naman po yan. Kailangan lang natin mag-attach ng letter. Tapos pagkaakyat ng hagdan, ito yung ating common toilet and bath. So same lang naman sila ng size ng toilet and bath sa ground floor. Same with also with Kayla Prime, no? Ganyan na ganyan. Tapos dalawa lang yung kanyang access ng door. Isang access sa master's bedroom, isang access dito sa common bedrooms. So ito yung ating first bedroom, sorry. Ayan. So, double deck yung ginawa dito. Tapos, may provision din po ito para sa window type air condition unit. Doon po sa banda, sinarado lang siya. Ayan. Tapos, yung ating isang room ay nandito. Halos kasing size lang yung bedroom na to, no? Pero ang ginawa lang dito, parang ito yung master's bedroom since na meron siyang access sa CR. Ayan. So, mataas din yung ceiling dito, no? So, that's it for bedroom to. Ito naman yung ating master's bedroom. So, mamimili kayo kung alin yung master's bedroom sa inyo, no? Itong portion lang na to, yung ating ceiling kasi, yung kikita nyo, pag ganyan. So, mababa yung ceiling dito. Ito ay mataas. So, it's up to you kung ito yung gawin yung master's bedroom, no? So, meron din siyang sariling bintana and then may provision for aircon unit. Pero ito, pinasarado lang. Ayan. So, let's go sa area naman ng balcony. Hindi lang natin mabuksan yung balcony dito sa area prime, no? Kaya i-insert ko na lang yung pinaka-balcony po ng Kayla Prime kasi same lang naman sila ng size. So tara, i-check po natin yung balcony nitong area prime. So ito po yung ating balcony. So ang balcony po na to, same with Kalamba project po, ay nasa 15 square meters po ang laki, no? So tingnan nyo naman gaano kalaki ito. Sa 15 square meters po na to, pwede nyo po itong i-upgrade or i-extend, gawin yung bedroom yung or office area yung 10 square meters. Tapos yung 5 square meters po ay is nyo po na balcony na lang talaga. Yan. Kasi sayang naman yung space, no? Pero actually, maganda rin yung may ganitong balcony, no, na hindi nyo siya gagawing additional bedroom or office. Kasi maganda dito magkape sa umaga or sa gabi, magmo-moment kayo. Kumbaga tapos ang gagawin nyo na lang dito ay papabubungan nyo yung portion sa taas, no? Para umulan man at umaraw ay okay lang. So, maganda yung part na to. For example, for this part, no? Kasi hindi siya saradong-sarado. Kung pansin nyo kasi sa Lipa project natin at saka sa Kalamba project ay saradong-sarado po yung part ng gilid na yan. Sa Lipa po ay hanggang ganito lang yung taas ng ng semento. Pero sa Kalamba medyo mataas po na part, hanggang dito pa po na part. So talagang nasasarado. Unlike for this one, sa Amaresa Marilao na kapag mahangin ay kumbaga hindi nabablock yung hangin. Kaya maaliwalas tingnan yung bahay. Ang payment term po natin dito ay naka 10% down payment payable in 24 months, 0 interest po. Tapos yung 90% balance ay payable through bank.
So yung portion po na to, ito yung sa gilid no na dinaanan natin kanina. So pwede nyo po pala actually i-extend yung portion na to. So papalagyan nyo na lang dito ng access going to your future expansion dito sa side na to. Kasi sayang naman. Pero depende pa rin yun sa inyo. So, kumbaga, kung ano yung sinasabi ko sa inyo ay idea lang po yun para in the future ay alam nyo na po yung gagawin nyo. Same with the suggested na expansion ko kanina, no? Kung gagawing office dito or additional bedroom, tapos papabubungan. Lahat po na yun na sinabi ko sa inyo ay after turnover na po. Ito naman yung area na computation po. So if ever meron kayong question regarding sa project po na to or sa specific na bahay po na to ay mag-message po kayo sa akin sa aking Viber, WhatsApp, Telegram na number na 0975-576-0927. Tapos pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook or Messenger na account na Chari Mar Flores po. So, ang down payment po natin na minimum dito ay 10% down payment payable in 24 months without interest. Tapos yung 90% balance naman po ay cash payment or to bank po. Yung ating construction din po pala ng bahay ay magsisimula po 6 months bago matapos ang down payment. Tapos ang timeline ng construction ng Kayla and Area Prime po ay 10 months po. So yun lang po. Maraming salamat po ulit and see you sa next video po. Ito naman pala ang aking Facebook and Messenger. Pwede nyo po kung direct message dyan or di po kaya i-contact sa aking Viber, WhatsApp and Telegram. Salamat!